Si Charlie Brewster, isang klasikong, all-American na teenager, na may motorbike na sinusubukan niyang ayusin at isang hindi maipaliwanag na magandang babae na nagngangalang Amy na nag-aayos sa paligid ng lime green Volkswagen Beetle. Ang ina ni Charlie, si Jane, ay isang ahente ng real estate sa Nevada, na patuloy na pinupuno ang kanyang kotse ng mga for sale na karatula, dahil likas na lumilipas ang mga tao sa Las Vegas. Sinabihan siya ni Charlie na ihinto ang pag-espya sa kapitbahay at ihinto ang pagkahumaling sa construction dumpster sa kanyang bakuran, hindi na muling umaandar ang motorsiklo ni Charlie, kaya pumayag siyang sumakay kay Amy at sa kanyang mga kaibigan papuntang paaralan. Pagdating nila sa paaralan, inihassle ni Mark at Ben si Charlie sa iniinom niyang mocha frappuccino, dahil sumakay siya sa paaralan kasama ang lahat ng babae. Si Charlie ang bagong dagdag sa cool crowd, dahil nakikipag-date siya kay Amy, na ibig sabihin sina Mark and Ben ay dapat maging nice sa kanya hindi kagaya ng dati. Sa paaralan, kumukuha ang guro ng morning roll at maraming estudyante ang nawawala, kabilang si Adam, na dating matalik na kaibigan nina Charlie at Evil Ed Lee. Mukhang walang pakialam si Charlie na nawawala si Adam, ngunit mukhang nag-aalala si Ed. Pagkatapos ng klase, hinayla ni Ed si Charlie palayo kina Mark at Ben para sabihin sa kanya na nag-aalala siya para kay Adam at sa iba pang mga bata na nawala kamakailan. Ayaw makipag-usap ni Charlie kay Ed, kaya kailangang magbanta si Ed na ilalabas niya ang lahat ng mga video na ginawa nilang magkasama na nakasuot ng mga superhero kung hindi siya sasalubungin ni Charlie sa bahay ni Adam pagkatapos ng klase. Pagkatapos sa paaralan umuwi si Charlie, kung saan nahanap niya ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Jerry Dandridge, ang kanilang bagong kapitbahay. Takip silim na, at tinutulungan ni Jerry si Jane sa sira sa linya ng tubo. Si Jerry at Jane ay nag-uusap. Dumating si Amy at Charlie at sumali sa usapan. Nakatanggap si Charlie ng text mula kay Ed na may kasamang sample ng video na ilalabas niya kapag hindi siya nakilala ni Charlie sa bahay ni Adam sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay tumakbo si Charlie upang salubungin si Ed, na iniwan sila mag-ina. Sa bahay ni Adam, ipinaliwanag ni Ed na naniniwala siyang pinatay si Adam ng mga bampira, at sa katunayan ang bagong kapitbahay ni Charlie na si Jerry ay isang bampira. Iniisip ni Charlie na siya ay baliw, ngunit kinumbinsi siya ni Ed na pumasok sa bahay ni Adam kasama niya. Ginagamit ni Ed ang pinto ng alagang hayop upang makapasok. Dala niya ang isang bag na may mga krus, holy water, stake, at iba pang kagamitang panlaban sa bampira. Si Ed ay sumilip sa bahay na naghahanap ng mga palatandaan ni Adam at ng kanyang pamilya, ngunit wala siyang nakita. Ipinaliwanag niya kay Charlie na siya at si Adam ay nagsasagawa ng pagmamatsyag. Sinabi ni Charlie na sana ay hindi na niya naging kaibigan si Ed. Umalis si Ed, at sinalubong siya ni Mark sa kalsada habang nakasakay sa kanyang skateboard. Habang tumatakbo palayo sa bully na si Mark, naiwala ni Ed ang kanyang satchel kasama ang lahat ng gamit sa pakikipaglaban ng vampira, habang ibinabagsak niya ito habang sinusubukang tumalon sa isang bakod. Tumalon mula sa bawat bakuran sa kapitbahayan, kalaunan ay napunta si Ed sa isang bakuran kung saan siya hinihintay ni Jerry. Hinarap ni Jerry si Ed at tinanong siya kung bakit siya umiling-iling at nag-espya sa kanya, at gumamit si Ed ng lata ng pintura para basagin ang isang bintana ng bahay, at nakitang bakante ito sa loob. Kampanteng sinabi ni Ed kay Jerry na hindi ito makakapasok dahil ang vampira ay makakapasok lamang kung inimbitahan na pumasok, ngunit ito ay mangyayari lamang kung ang bahay ay okupado, at kaya si Jerry ay lumakad papasok sa abandonadong bahay. Tumakbo si Ed sa itaas at sinubukang tumakas sa isang bintana, at pagkatapos ay tumalon pababa sa bakuran, ngunit nasa labas na si Jerry na naghihintay sa kanya. Si Ed ay nahulog sa pool, at lumapit si Jerry, patungo sa kanya, habang si Ed ay nagbabrand ng isang krusipiho upang subukang pigilan siya. Sinabihan na lang ni Jerry na kumalma si Ed, na kung ano ang mangyayari ay kung ano ang pinakamahusay para sa kanya. Dahil si Ed ay isang hindi karapat-dapat at hindi siya babagay sa mga regular na tao pa rin, kaya ang pagiging isang vampira ay hindi magiging masama. Pagkatapos ay hinawakan ni Jerry si Ed, kinagat siya, at hinayla siya sa ilalim ng tubig upang inumin ang kanyang dugo. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Charlie na nawawala si Ed. Tinawag ang listahan ng klase, pati na rin ang ilang iba pang nawawalang estudyante. Pag-uwi niya mula sa paaralan ng gabing iyon,
Nagulat si Charlie kay Jerry sa labas sa kanyang damuhan, na gustong humingi ng serbesa dahil sinasabi ni Jerry na mayroon siyang mainit na pakikipag-date na darating na gusto niyang malasing. Gustong pumasok ni Jerry sa loob, ngunit hindi maaari maliban kung imbitado siya, at sinubukan ni Charlie na subukan si Jerry sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya at tingnan kung papasok siya ng walang imbitasyon. Kinabahan si Charlie, kaya ibinagsak niya ang isa sa mga beer sa sahig. Si Jerry ay nag-alay ng tulong upang matulungan niya si Charlie na linisin ang kalat. Ngunit, hindi siya iniimbitahan ni Charlie. Pagkatapos ay umalis si Jerry nang makuha ang inumin. Umakyat si Charlie sa kwarto niya para hanapin si Amy na naghihintay sa kanya. Nasulyapan ni Charlie ang kanyang kapitbahay na si Doris na dumarating sa kabila ng kalye upang bisitahin si Jerry, at napagtanto ni Charlie na siya ang babaeng kinakapos ni Jerry. Nakita ni Jerry si Charlie na nanunood at nag-flash ng galit sa kanya. Dumating ang isang squad car upang mag-imbestiga sa itinawag na may sumisigaw na babae sa bahay ni Jerry, ngunit nang makausap ng dalawang opisyal, syempre may isang babae dito at pinasigaw ko siya. Nagtawanan ang mga lalaki. Sa sandaling umalis ang squad car, sumakay din si Jerry sa kanyang malaking itim na pickup truck at nagmaneho palayo. Nagpasya si Charlie na pasukin ang bahay ni Jerry upang mag-imbestiga. Pagpunta sa tabi, ginagamit ni Charlie ang kanyang iPhone para maghanap kung paano magbukas ng lock. Nabigo yun, hinanap niya sa bakuran ni Jerry ang nabato na kalimitang pinagtataguan ng mga susi sa maraming tahanan sa subdivision. Pagdating sa loob, nakita ni Charlie na ang kusina ni Jerry ay walang laman, at ang bahay ay isang malaking gulo maliban sa isang higanteng screen TV sa sala. Sa itaas na palapag, sinuri ni Charlie ang mga gamit ni Jerry at nakahanap ng closet na puno ng iba't ibang emergency responder at uniforme ng pulis, pati na rin ang isang uri ng altar na may mga kandila at sinaunang tapis area na may medieval crest. Bumalik si Jerry mula sa kung saan man siya pumunta at naririnig siya ni Charlie sa labas. Nakakulong siya ngayon sa bahay. Ang tanging lugar na naiisip niyang itago ay ang cabinet. Ngunit nang nasa loob na siya ay napagtanto niyang may maling pader na patungo sa isang maliit na pasilyo. Sa loob, may maliliit na kwarto tulad ng mga dressing room sa isang department store. Nakalock ang lahat. Tinitingnan ni Charlie ang mga butas sa mga silid at natukoy na si Doris ay nakakulong sa isa sa kanila. Sinubukan niyang palabasin si Doris, ngunit bumalik si Jerry bago niya mapili ang lock at kinailangan ni Charlie na magtago sa isa sa iba pang walang laman na silid. Pumunta mismo si Jerry sa kinaroroonan ni Doris at dinala siya palabas ng silid. Pinapanood ni Charlie na kinakagat si Doris, at si Charlie na manatiling tahimik. Nang tapos na si Jerry, ikinulong niya si Doris pabalik sa silid at pagkatapos ay umalis. Bumalik si Charlie sa pagpik ng lock para ligtas na mailabas si Doris sa bahay. Naghintay silang dalawa at nagsimulang bumaba ng hagdan patungo sa sala ni Jerry. Humihingal si Doris at nahihirapan sa paglalakad. Nanunood si Jerry ng isang palabas sa TV. Sina Charlie at Doris ay sinusubukang lumabas. Sa wakas, sila ay nakalabas at sa sandaling lumabas si Doris at natapat sa araw ay naglusaw siya. Si Charlie ay natigilan habang si Jerry sa loob, tumatawa. Alam ni Charlie na nakikipag-usap siya sa isang vampira ngayon, at nagpa siya na patibayin ang kanyang bahay gamit ang bawang, mga crows, at lahat ng iba pang mahahanap niya upang itakwil ang lahat ng kasamaan. Nagpa siya si Charlie na maging seryoso tungkol sa pag-aaral na labanan ang mga vampira, pagkatapos ay tumungo si Charlie sa Hard Rock Hotel. Noong una ay ayaw gawin ni Vincent, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon, at dinala si Charlie sa itaas sa kanyang penthouse na tahanan sa isang lugar sa tore ng hotel. Doon, nakita ni Charlie ang napakalawak na koleksyon ng mga occult na bagay na nakolekta ni Vincent. Inimbitahan ni Vincent si Charlie sa kanyang sala per bar, kung saan ibinuhos ni Vincent ang kanyang sarili ng isang midori at si Charlie ay patuloy na nagpapanggap na siya ay mula sa pahayagan, nagtatanong sa kanya kung paano pumatay ng mga vampira. Sinabi ni Vincent na wala sa mga bagay na ito ang totoo, at tinanggal ang kanyang peluka at goatee, upang ipakita ang isang napaka-nerdy na uri ng lalaki. Dumating si Amy sa bahay ni Charlie, at hindi nagtagal ay lumabas si Jerry sa pintuan, sinusubukang maimbitahan. Sinabi ni Jerry kay Jane na pinasok ni Charlie ang kanyang bahay at ginugulo siya, at sinabi niya na pumasok siya upang pag-usapan ito o tumawag siya sa mga awtoridad.
Sinabihan siya ni Jane na tumawag na lang sa mga awtoridad. Humakbang si Jerry, pabalik sa kanyang bahay, ngunit kitang-kita siya ng tatlo sa bintana. Bumalik siya sa bahay ni Jane na may dalang pala, at dumiretso sa likod ng bakuran. Doon, nagsimulang maghukay si Jerry sa lupa na may sobrang lakas ng tao. Pagkatapos ng tatlong malalaking paghuhukay, narating niya ang linya ng gas para sa bahay. Hinayla ni Jerry ang linya ng gas mula sa ilalim ng lupa, na puno ng gas ang kusina ni Charlie. Pagkatapos ay kinuha ni Jerry ang lighter at sinindihan ang linya sa bahay. Pagkatapos ay sumasabog. Tumalon sina Jane, Charlie, at Amy sa sopa upang maiwasan ang isang apoy, at pagkatapos ay tumakas sa garahe habang nasusunog ang bahay sa kanilang paligid. Sumakay sila sa SUV ni Jane at tumakas sa eksena. Dahil nasa labas sila sa disyerto, walang cell service, at sinusundan sila ni Jerry sa kanyang truck. Naabutan niya at sinubukang itaboy sila sa kalsada. Sa wakas, binilisan ni Jerry at nagpas siyang harangan ang kalsada para hindi sila makadaan. Ngunit ibinagsak ni Charlie ang kanyang paa sa accelerator at pinilit si Jane na patakbuhin si Jerry at magpatuloy sa pagmamaneho. Nasaktan si Jerry, ngunit dumaikit sa undercarriage ng SUV at nagsimulang subukang kumalas sa metal upang maabot si Jane o Charlie. Nagawa ni Jerry na maabot at ibinagsak ang kanyang kamay sa preno, na naging sanhi ng biglaang paghinto ng sasakyan. Bumangga sa kanila ang isang kotse sa likuran nila. Nang bumaba ang driver ng kabilang sasakyan, na isang middle-aged businessman type na tinatawag na JD. Sinubukan ni JD na makita kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay kaagad na kinagat at pinatay ni Jerry. Hawak na ngayon ni Charlie ang isang kahoy na krus at hinawakan lang ni Jerry ang krus at nagliyab ito. Pagkatapos ay tinulak ni Jerry si Charlie sa nasirang SUV, at papatayin na sana siya, nang itinusok ni Jane ang isang karatula sa likod ni Jerry. Si Jerry ay nasa matinding sakit at pilit na sinusubukang alisin ang sign na ito sa kanyang katawan, ngunit ang kahoy na poste na dumadaan dito ay masyadong mahaba para mahawakan niya. Sina Jane, Charlie, at Amy ay sumakay sa kotse at binangga si Jerry. Mabilis silang umalis, iniwan ng vampira kung saan makikita na nagsisimula ng gumaling si Jerry. Kailangang pumunta ni Jane sa ospital. Sinasabi lang nila sa mga doktor na si Jane ay naaksidente sa kotse. Nagsabit si Charlie ng isang grupo ng mga krus sa buong silid ng ospital ni Jane, samantala, si Peter Vincent, ay nakita ang larawan ng tapis area na ibinigay sa kanya ni Charlie kaninang araw at sinabihan si Charlie na puntahan siya kaagad. Nagtungo sina Amy at Charlie sa penthouse ni Vincent. Pagdating nila doon, sinabi sa kanila ni Vincent na ang tapis area ay ang sagisag ng isang sinaunang uri ng tribo ng vampira mula sa Mediterranean mula mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Sinimulan niyang sabihin sa kanila kung ano ang alam niya tungkol sa mga bagay na papatay sa mga vampira nang tinawagan siya ng security guard sa ibaba upang ipaalam sa kanya na mayroong paghahatid ng package. Pagkatapos ay tinanong ni Charlie kung nakakakuha ba siya ng mga paghahatid mula sa eBay ngayong gabi. At sinabi ni Vincent na isipin ito, hindi, at huli na nilang napagtanto na ito ay isang bitag. Nakita ni Charlie na si Ed ito, nakadamit bilang isang delivery man, tinawagan si Jerry sa kanyang cellphone upang sabihin sa kanya na sina Charlie at Amy ay nasa lugar ni Vincent. Si Jerry ay nagsimulang pumunta doon. Si Vincent, na natakot, ay tumakbo sa kanyang panic room. Sinubukan siyang pigilan ni Ed. Ngunit ang pinto ng silid ng pagkataranta ay sumara at naipit ang braso ni Ed, naputol ito. Si Vincent ay nakakulong doon na nanunood ng mga monitor. Naglalaban sina Ed at Charlie, at sinubukan ni Charlie ang iba't ibang mga bagay mula sa mga display case ni Vincent para gamitin bilang mga sandata. Sinabi niya kay Charlie na gusto niyang makaranas sila ng kasamaan ng magkasama, tulad ng dati nilang ginagawa bilang magkaibigan. Samantala, si Amy ay tumatakbo sa penthouse na sinusubukang tumakas, habang pinagpapatay ni Jerry ang security guard sa ibaba at hinarap ni Jerry si Amy nang matapos siyang magkarga ng baril para barilin siya. Tumalikod siya, pinaputukan si Jerry. Si Jerry, hindi nabigla, ay binubunot lamang ang mga bala sa kanyang laman. Tumingin si Amy sa paligid at nakita niya ang isang kales sa ilalim ng baso na may tubig. Binasag niya ang baso at itinapon ang banal na tubig kay Jerry at ang mukha ni Jerry ay nagsimulang masunog at matuno. Tumakbo si Amy pabalik kay Charlie,
lumapit sa kanya sa tamang oras para durugin si Ed gamit ang medieval mace. Iyon ay nagbibigay kay Charlie ng sapat na oras upang tusukin Ed sa puso, na naging dahilan upang maging alikabok ang kanyang dating kaibigan. Tumakbo sina Charlie at Amy sa papunta sa nightclub ng Hard. Nakita nila si Jerry na sumusunod sa kanila. Habang sinisikap nilang makaalis sa lugar sa pamamagitan ng karamihan, sila ay nahiwalay. Lumapit si Jerry kay Amy at dinala siya sa gilid. Sinubukan ni Charlie na humingi ng tulong sa isang security guard. Nakita niyang kinagat ni Jerry ang kanyang leeg, pagkatapos ay bumalik si Charlie sa penthouse ni Peter Vincent. Si Vincent ay nasa labas ng panic room, sinabi sa kanya ni Charlie na kailangan niyang iligtas si Amy. Gumawa siya ng solusyon, sa isang tindahan ng mga gamit sa palakasan kung saan binibili niya ang lahat ng uri ng mga materyales na gagamitin. Pagkatapos ay nagtungo si Charlie sa bahay ni Jerry, dumaan sa sarili niyang nasunog at wasak na bahay, sinira ang lahat ng mga bintana ni Jerry upang makapasok ang sikat ng araw. Nagulat siya kay Vincent, na nagpas siyang tumayo at tumulong na patayin si Jerry. Nagtungo sina Charlie at Vincent sa basement ni Jerry. Tila isang sementeryo ng catacombs, na may iba't ibang antechamber na inukit sa disyerto na lupa, tulad ng maliliit na kuweba sa ilalim ng bahay at kalye. Lumitaw si Jerry at pinaghiwalay sina Vincent at Charlie. Ikinulong si Charlie sa isang silid sa kuweba kasama si Amy, na isa ng vampira. Si Amy ay sinadya upang kainin si Charlie. Naiwan si Vincent upang labanan si Jerry, habang si Jerry ay naghagis lang ng maliit na bato sa mukha ni Vincent. Ito ay kumukuha lamang ng isang maliit na patak ng dugo, na bumabagsak sa lupa. Lumabas ang mga vampira mula sa paligid ng basement. Gumamit si Vince ng stake gun para barilin ang mga kahoy na stake sa mga vamp. Natalo ni Charlie si Amy sa pamamagitan ng pagstaking sa kanya ng street. Pagkatapos ay tumungo si Charlie sa pangunahing silid ng basement upang labanan si Jerry at iligtas si Vincent. Pagkatapos ay ginamit ni Charlie ang kanyang shotgun upang subukang magbutas sa sahig sa itaas, para makapasok ang liwanag upang maiwasan ang mga vampire. Si Jerry ay takot na takot sa liwanag, at hindi makalapit sa mga lugar kung saan nalantad si Vincent sa liwanag ng araw. Si Vincent ay nagsisimulang manigarilyo. Natutuwa si Jerry na ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang sa lumubog ang araw, at pagkatapos ay mapapasa kanila si Charlie, kaya walang pag-asang makatakas si Charlie. Pagkatapos ay sinimulan ni Charlie ang paglalagay ng hood, maskara, at sinabi kay Vincent na ginagamit niya ang kanyang ideya, kahit na binago. Sinunog ang sarili at pagkatapos ay tumakbo patungo kay Jerry, na nagulat sa lahat ng ito. Nagsimulang masunog si Jerry nang tumalon si Charlie sa ibabaw niya, at patuloy na sinusubukang labanan si Charlie. Samantala, si Vincent ay nagsimulang mag-shoot ng higit pang mga butas sa sahig sa itaas upang ang araw ay makapasok. Sobra para sa kanya ang kombinasyon ng apoy at ng araw, at nagsimula matuno si Jerry, at tinusok siya sa kanyang nakalantad na puso. Si Jerry ay naging alikabok, at sa lahat ng iba pang mga vampire, isang masamang itim na espiritu ang lumitaw na umaalis sa kanilang mga katawan at lumilipad palayo. Bumalik sila sa mga taong walang ganap na alaala kung paano sila nakapasok sa basement. Parehong si Mark at Ben at ang ilan sa mga tao ay nabuhay muli. Pagkaraan ng ilang oras, muling itinayo ang bahay ni Charlie at ang kanyang ina ay bumalik sa paggawa ng real estate. Tila bumalik sa normal ang lahat, at si Charlie at Amy ay tila mabuting kaibigan ni Vincent, na hinahayaan silang tumambay sa kanyang penthouse sa hotel. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.